Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic Season 7. Episode 48. And today is June 24, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Yes, kumusta hindi? Okay naman ba, Tata Bert? Ikaw po, kamusta? Okay din. Very good. Gusto ko yung color ng polo shirt ko Ay, ngayon, ganun, Tata oo. Bert. Yes. Very minty. Parang kaka-toothbrush lang. Diba? Nangukay ko doon sa Hindi. baon. Oo, Matagal sa na hindi baon. nagamit eh. Ayan po. Hello po. Good evening po sa inyo. Good evening po sa inyo. Ayan. Sana po ay okay po kayo kasi nag-ano na Tata Bert eh. Patigil-tigil yung ulan. No? Ayan. Keep safe po. At I'm sure sila ay kinakabahan din dahil sa nangyayari sa Middle East ngayon, yung gera between Israel and Iran, no? Pumasok pa ang Amerika, pero ang sabi may bago mga bali-balita na mukhang magkakaroon daw ng ceasefire. Sana naman Sana ang po. matagala, no? Sana po. Ang daming nininervyos eh. Oo nga po, Tata Bert. Para maano pala natin sa lifetime natin ang wag naman po, Lord. Wag naman sana. Yes, ayan po. So, sana po nakapagpahinga po kayo ng weekend. Ikaw, Tata Bert, Oo kamusta naman, po oo weekend? naman. Nakapag-brisk walk ka rin po. May pinuntahan kami nung Sunday, kasama ko sila Direk Linda at si Rosalie. May pinuntahan kami tayo. Inayos naman na lugar sa Lipa. Oh. Ba, malayo-layo ng konti lang naman. Lipa, Batangas. Lipa. Sa Lipa. Meron lumipa. Meron lumipa. Ayan. So, buti naman safe ang inyong biyahe, Tata Oo Bert. naman na. Lumayos naman. Opo, naku, thank you, Lord. Dahil naku, mga road accidents, parang walang katapusan. Ay, mga balita ngayon. Pag nakikita ko, nagilisbaya ako. Bakit ganito ang tao? Parang may yung nangihila talaga. Ewan ko, Tata Bert. Naku. Mm. Tapos yung 13-year-old na nag-drive. Ayun nga. Ba't pinayagan ng gano'n yun? Tama. Siguro niya, lumusot yung bata. Talagang inaagaw yung... Oh, grabe. Anyway po, naku, mag-ingat po parati. Kaya lagi magdasal bago umalis. Yan, totoo yun. Opo. Yan yung medyo parang nakakalimutan nila yan. Correct. Opo. Tsaka yung pagdating, Tata Bert, yung magpasalamat ka na, Oo, safe at ka. nakauwi ka na, nakabalik ka na sa bahay. Yan. Ay, naku po. Kaya, daming mga ano. Pero ano po bang mga positive news? Bukod sa pwedeng mag-ceasefire. Sana nga magtuloy-tuloy yan. Then, si Alex Ayala, I think nagpapanalo na naman uli. Kung sana tuloy-tuloy naman yung ano niya, no? Ang galing naman parang ine. Sa sport, sa iba pang mga wala tayong makita na still. Ang numero unong news ay yung tungkol sa gera ng Iran tsaka Israel. At yung gasolina. impeachment. Yes! Tama! Yung pagtaas nga pala ng gasolina dahil na rin isa sa epekto ng gera sa Middle East yan. Sana nga magkaroon ng ceasefire. Talagang ang laki na itinaas. Naku po. Biyahe pa naman sa Thursday sa Manawag. Yan nga pinag-uusapan namin ni Linda kanina. Ay. Lord, kami po ipatubayan nyo. Yan. Alam kong di mo kami hahayaan. Lalo na at yun nga may Manawag ko pala sa Thursday. Yeah, So, oo nga. ay, thank you Lord, makakasama po ako, Tata po. Ay, ganun na. Nakapag-leave po ako. That's good. Mama and Sandra. Ayun po. Good evening po sa inyo. Wait lang po. Ay, nawala Ilan na po ba ang yung ano. viewers natin? Viewers. Wow, 7. 17? Dami. Wow, 7K. Ayan. Good evening po. Wait lang po, i-restart ko lang po para makita ko ang mga nanonood. Para mabati natin. Ayan. Ano pa po bang meron po bang mga nag-birthday? Bukod po kay Tita Helen nung nakaraan. So, wala Wala pa. pa. Wala. Ayan. Parang birthday heaven po kay Tito Pino nung 21. Yan. Taga-Tanay po. Yan.
Ayan na po. Hello, Ate Irene. Hi, Irene. Kamusta na po? Miss Erlinda Omania is Mhm. watching. Parang bagong ano po to, viewer. At si Marina Espadilla. Good evening po sa inyo lahat. At sa iba pa po, ayan, Mamita is watching. Hi, Mamita. Yan. Speaking of the angel, Tita Helen. Mhm. is Ayan, here. nag-birthday pala siya kailan lang. Opo. Belated. Related. Tita Helen. Kamusta po? Ano po, puro matatamis po ba? Oily yung mga hadamot? Tita Helen, sana naman hindi. Nagpapansit siya. Ay, thank Oo. you. Friday ata ang birthday niya, pero Wednesdays lang, nagpapansit na siya. Wow. Maaga, pre-birthday. Ayan. Thank you po, Tita Helen, sa papansit niyo. Ayan. Ano pa po bang mga... Ay, yung iba po, no, nag-umpisa na ang pasukan. Ay, yes. Oo, tama. Mhm. So, ayun. Kaya, good luck, kids. At Medyo sa- pasumpong-sumpong ang panahon, ha? May umuulan, may mga lugar na baha. Yan. Yan nga palang hindi ko maintindihan talaga, no? Bakit ang sinasabi ng iba, kaya nagbabaha dahil barado daw yung mga iba? Bakit hindi ginawa iyan noong panahon ng tag-init? Hindi po dahilan yun. Kaya nga, dyan makikita na yung mga opisyal talaga natin ay hindi, Nakaupo Hindi lang po gina- talaga. sasabihin ko ng diretsyon, hindi ginagawa yung dapat na trabaho nila. Hindi sila para sa trabaho nilang iyan. Dahil wala eh. Correct. Wala. Kasi yun yung, Diretsahang salita na. kasi tatabitin yung mga basic na kailangan mo ayusin. Oo. Sa syudad mo, diba? Sa Yung bayan nakikita mo. sa Quezon City na lang, makikita yung mga barado na naman, yung mga kanal, yung mga ilog-ilog doon ka. Bakit ganito ka? Dahil pinapakita pa sa news eh. Makikita mga styrofoam na nagkalat sa ilog, talagang magbabara. Ay. Hindi sa yung supposedly, dapat nababantayan Yes. ng mga baranggayan. Anong ginagawa ng barangay? Natutulog din. Naku. Anong binabantayan nila? Supposedly, sakop nila yan eh. Nakikita nila, binabawalan nila yung mga nagtatapon or whatever na ano. Pero wala, natutulog din sa pansitan. Huwag kayong magagalit, totoo po yun. Opo. Hindi magkakaganyan yan kung ginagawa nyo ng totoo ang trabaho nyo. Correct. Ay, naku. Ang mga droga hindi maglilipana kung ginagawa nyo ang trabaho nyo. Oh, isa pa yan. Kaya, Dumadami ang nakikita. totoo, totoo lang po tayo, totohanan lang. Yes. Tama ka dyan, Papa Bird. Ay, naku po. Kasi, maano yan eh, dapat may, di ba, pag tumakbo kayo, may plataforma kayo. Hindi pwede plataforma lang dahil upo kayo. Dapat may sistema, may struktura kayo. Magde-designate kayo ng kanya-kanya ng mga Yeah. POC dyan. Basta kung ano ipinangako nila nung tumakbo sila sa halalan, gawain sana nila. Eh, kaya natabert, pagkatakbo, umupo talaga literal eh. Ay, inupo na tuluyan. Nakaupo lang talaga. Ay, nako. Napapailing na lang talaga ako. Yes. Isa yan sa kailangan mga priority na pinag-usapan at dapat ayusin. Bakit yun ang hindi pinag-uusapan at inaayos? Oh well, let's continue na lang na to pray again for and to wait for another election. Sana tumayo na sila sa kanilang upuan. Opo. Correct. Ayan. Ate Irene, good evening. Dito nga po, sa harapan ng school, ginagawa kalsada kung kailan pasukan. Totoo. Ano ba yun? Saka magbubungkal ng mga kasara. What happened, Bella? Bakit ganyan? Ay, Hindi maintindihan. Ayan po. Ay, hello po, good evening, Miss Emeline Cagcara. And Miss Luisa Fogata. Kamusta po kayo? Ngayon po patuloy po kaming nagbabasa pa rin po ng Biblia. Nasa libro po kami ni Isaiah o ni Book of Isaiah. Ayan. Sa totoo lang po, itong mga binabasa po natin ng mga pangyayari sa Bible ngayon, mag-obserba po kayo sa nangyayari sa panahon ngayon. Correct ka dyan, Tata Bird. Dahil ako,
Very, very similar. Umpisa na po ba natin na to? Sige, pwede na. Sige po, basa na po tayo. Pagbasa mula sa libro ni Isaiah, chapter 24. Paparusahan ni Yahweh ang sanlibutan. Ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Sasalantain niya ang mga lupain at pangangalatin ang mga tao. Iisa ang sasapitin ng lahat. Mamamayan at pari. Alipin at Panginoon. Alila at may-ari ng bahay. Nagtitinda't namimili. Nangungutang at nagpapautang. Ano ko lang, Go lang. no? Dito kasi, no, ang daigdig ay wawasakin ni Yahweh. Pero, pakitain po ito, pero ang sinasabi daigdig. Pero ang unang mga binabanggit na pangyayari, no, sa Middle East. Yung lugar ng Judah, particularly yung lugar ng Israel at yung kanyang mga nakapaikot na ibang mga bansa. Yes. Kung bakit sinabi na daigdig, sanlibutan, malalaman po natin kung ano po yan. Sige po. Sige po. Thank you, Tata Bert. Mawawasak ang daigdig at wala nang papakinabangin dito. Mangyayari ito sapagkat sinabi ni Yahweh. Matutuyo at malalanta ang lupa. Manghihina ang buong sanlibutan. Ang langit at ang lupa ay mabubulok. Sige po. Nakita nyo na po yung mangyayari, no? Ika nga, parang apocalypse. Ito Revelation. Parang ganyan ang mababasa rin natin later on sa Revelation. Dito pa lang nagbibigay na kung ano ang mangyayari. Pakituloy natin. Sinira na ang daigdig ng mga nanirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos. Yes. At nilabag ang kanyang mga utos. Unang-una yan. Opo. Winasak nila ang walang hanggang tipan. Yes. Totoo. Kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa. Kaunti lamang ang matitira sa kanila. Mauubos ang alak, malalanta ang ubasan. Ang mga nagsasayay daranas ng kalungkutan. Ang masayang tugtog ng tamborin ay hindi na maririnig. Titigil na ang ingay ng mga nagsasaya. Mapaparam ang masayang tunog ng alpa. Mawawala na rin ang pag-iinuman ng alak sa saliw ng awitan. Ang alak ay magiging mapait sa panlasa. Magulo ang lungsod na winasak. Ang pintuan ng bawat tahanan ay may harang upang walang makapasok. Sa mga lansangan ay sumisigaw sila dahil kulang ng alak. Nawala na ang kagalakan at nauwis ang kalungkutan. Lahat ng kasayahan ay napawi sa lupa. Naguho na ang buong lungsod. Ang pinto nito'y nagkadurog-durog. Ganyan din ang mangyayari sa lahat ng bansa sa buong daigdig. Yun. Sige po. Kita nyo na ang unang mga dinescribe na mangyayari doon sa lugar ng Israel at sa ibang mga bansa na nakapaligid dito. Ganun ang mga pagkawasak na mangyayari. Pero later on, binanggit na rin na ganun din ang mangyayari sa iba pang bansa. So, this talagang pandaigdigan na mangyayari. Yung mga ganyan yan. At dahil yan sa paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos sa lumang tipan. Dahil lumang tipan pa ang nandito Yes. Parang puno ng olibo matapos lagasin ng bunga. Tulad ng ubasan matapos ang anihan. Silang nakaligtas sa yaawit dahil sa kagalakan. Mula sa kanluran ay kanilang dadakilain si Yahweh. Pupurihin siya doon sa silangan at ipagbubunyi ang pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa baybayin ng dagat. May awit ng pagpupuring maririnig, maging sa pinakamalayong dulo ng daigdig, bilang papuri sa Diyos na matuwid. Ngunit, ang sabi ko naman, nalulungkot ako. Nasasayang lamang ang panahon. Wala na akong pag-asa.
Patuloy ang panlilinlang ng mga taksil. Palala ng palala ang kanilang pagtataksil. Mga tao sa daigdig, naghihintay sa inyo. Ang matinding takot, malalim na hukay, at nakaumang na bitag. Sino mang tumakas dahil sa takot, sa balong malalim, doon mahuhulog. Pag-ahon sa balon na kinahulugan, bitag ang siyang kasasadlakan. Sapagkat mabubuksan ang dulangawa ng langit at mauga ang pundasyon ng daigdig. Ang daigdig ay tuluyang mawawasak, sa lakas ng uga ito'y mabibiyak. So, hindi lang basta there will be earthquake. Yes. Okay? Ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray Yan mo, kita mo na. at kubong maliit na hahapay-hapay sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay. Tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman. Darating ang araw na paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid, gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Darating ang araw na paparusahan ni Yahweh ang hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Ano kaya? Wala tayong problema doon sa mga hari sa daigdig. Oo. Pero ano itong kasamaan sa himpapawid? Hukbo. When you say hukbo, Tata Bert, it's Ay, diba? ano yan? May mga kawal, may ano. Yes, so ano pa ba ang may grupo sa, hindi mo ba mga anghel yan, Tata Bert? Pwedeng anghel na nagbibigay na hindi magandang impluensya Tama. sa mga tao. Yun, pwede yun. Meron ganun eh. Oo. Okay. Tulad ng mga bilanggo, ihuhulog silang sama-sama sa isang malalim na balon. Ikukulong sila sa piitang bakal at paparusahan pagkaraan ng maraming araw. Mawawala ang liwanag ng araw at buwan, at maghahari si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa bundok ng Zion at sa Jerusalem. Dooy mahahayag ang kanyang kalulhatian sa harap ng mga pinuno ng bayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito pa lang po talagang nakakabaala na Yes. yung babala na ito ni Yahweh na ipinaabot kay Isaiah para iparating naman sa mga taga-Jerusalem. Actually, yung dinescribe na mga mangyayari sa mga kaharian, nakakumpay doon sa ano, pero later on, pinalawak pandaigdigan na. And then, minention din na hindi lang yung para doon sa mga hari sa daigdig, yung kaparusahang mangyayari, kundi maapektuhan din yung hukbo ng kasamaan sa himpapawid. Dito nagkakaroon tayo ng problema yung kasamaan sa himpapawid. At isa lang ang pwedeng, isa o kung ano ba man, no? Yun nga, yung mga pwedeng mga anghel na nagbibigay ng hindi magandang advice o influensya sa mga tao. Pwede rin kung malikot ang guni-guni mo, pwede rin masabi nating alien. Ay. Na nagbibigay rin ng hindi magandang influensya sa mga tao. Kung baga sa ano talagang lahat ng ito nangyayari dahil hindi sinunod ng mga tao o mga ano ba mang nilalang ang utos ng Diyos. Kaya ganyan, ito'y babala na posibleng mangyari in the future. Hindi nga rin natin malaman. Posibleng nangyari nga yan dahil sa tagal ng panahon ng nakalipas, no? At totoo namang nangyari sa lugar ng Juda. Most probably nangyari din yan sa ibang lugar at hindi natin nalalaman. Pero doon sa parte ng Juda, ng Israel at sa mga paligid ng mga bansa nito, nangyari na talaga. At posibleng mangyari muli. Babala yan. Kaya nga sinasabi ko na parang may
kung medyo pag-iisip-isipan ninyo yung nangyayari ngayon sa Middle East, sana naman, hindi ito yan. Sana nga totoo. Sana na. Pero, yan na, ang mga nangyari dati. Kahit nga, dati din naman, naggera na. At hindi na natin. Medyo palawakin na natin. Ngayon ang nangyayari, Israel, tsaka Iran ang nag-aaway. Noong mga nangyari rin kasi na yung na ang isang bansa na sumakop sa mga Israelita ay ang Babylonia. Kinuha ang mga taga-Israelita nito ay kinuha at dinala sa Babylonia. At nagkaroon ng tinatawag na Babylonian captivity. Inabot ng so many years yan bago nakalabas ng Babylonia mga taga-Israel. At ang ginamit ni Yahweh para makalaya mga taga-Israel ay ang Persia na ngayon ay Iran. Yan ang hindi natin malaman bakit nagkakaganyan. At ngayon, ang kaaway ng Iran, ang kaaway ng Israel ay Iran. Pero noon, pinulungan ng Iran ang Israel para makalaya sa Babylonia. Bakit kaya May mga i-advance natin ng konti. Noong ipinanganak si Jesus, mapunta tayo kay Jesus, nasa sabsaban siya. Meron 3 hari na tinatawag hari na bumiskita sa kanya. At ang 3 hari na ito na tinatawag ay galing sa isang bansa na kung tawagin noon ay Persia, which is Iran ngayon. Merong lost years. Yung nawala si Jesus ng 37 years, something like that. 18 years na nawala. Nagpunta siya sa East, India, at kung ano pa mga lugar, umakyat siya hanggang Tibet. Then nung pabalik na siya, sinasabi ng ibang mga historian, sinasabi ng mga ibang nag-imbestiga, dumaan din siya ng isang bansa bago tumuloy ng Israel pauwi. Dumaan din siya muna ng Persia. Yan ang mga connection na hindi natin malaman, kung ano ang mangyayari ngayon. Noong kasi naging maganda ang relasyon nila. ang relasyon nila. Nangyayari ngayon ito, hindi natin alam kung saan hahantong. Hopefully, maalala nila yung naging magandang relasyon na yan, ugnayan nila noon, at yun ang gamitin para maging hindi masyadong gumulo yung mga pangyayari ngayon. Sa akin, Tata Bert, siguro yung mga ganyang napag-away na bansa, hindi naman may iwasan. Pero hanggat kaya natin ipagdasal at, di ba, pagpatuloy lang natin kasi kahit sabihin, di ba, yung iba nga, ay malayo naman sa Pilipino. Opo, malayo sa atin, pero hindi natin masabi, pwede at pwede nga, dito nga buong daigdig, kaya nga, di ba, may mangyari. Kahit malayo sa Pilipino, pagdasal natin kasi may mga kapwa Pilipino rin tayo nagtatrabaho doon. At tao rin po sila, parte sila ng creation ng Diyos. So, yes. yun lang ang Malaki ang nagagawa po ng panalangin. Yes. Pinapakinggan po yan. Para, ang inaano lang naman natin, huwag mag-escalate ng gusto. Yung pangyayaring ito. Dahil, once na lumaki ang gulo, maraming bansa ang may involved. And it may lead to World War III na naman po sana. Okay, Jen? Thank you po, Tata Bert. Ayan po. Tumako na po tayo sa chapter 25. Awit ng papuri kay Yahweh. Huwag na nating awitin. Apo, Tata Bert, dahil po. Oo. Apo. Ako na pa, Tata Bert. Sige po. Okay. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Ang mga lunsod ay iyong iginuho at winasak ang mga kuta.
Binagsak ninyo ang mga palasyo ng mga dayuhan at ang mga iyon ay hindi na muling maitatayo. Kaya dadakilain ka ng taong malalakas at matatakot sa iyo ang malulupit na lungsod. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Go lang po. Sige po. Balik doon sa Ay, ako okay. nang magtutuloy. Ay, sige po. Ay, dito na para sa Apa, sige po. Ang ingay ng dayuhan ay parang init sa disyerto. Ngunit napatahimik mo ang ingay ng mga kaaway. Hindi na marinig ang awit ng malulupit. Parang init na natakpan ng ulam. Sige po. Ito dito naman, tungkol na kay Yahweh. Magbibigay ng papuri kay Yahweh dahil nga sa mga pangyayari iyan. Dadakilain na si Yahweh ng mga taga-Israel. Parang ibinabalik na nila ang kanilang paglilingkod kay Yahweh. Dahil alam nila nakita na naman nila na kung bibitaw sila sa kanilang paniniwala kay Yahweh, hindi nagiging maganda ang nangyayari. Sila rin ang naapektuhan, yung mga taga-Israel na yan. Ang mga lungsod ay iyong iginuho, yan sinasabi nila, at winasak ang mga kuta. Ibinagsak ninyo ang mga palasyo ng mga dayuhan, at ang mga iyon ay hindi na muling maitatayo. Ganon talaga nakikita nila ang mga warnings na ito na pinadaan kay Isaiah. Kaya dadakilain ka ng taong malalakas at matatakot sa iyo ang malulupit na lungsod. Ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Totoo naman. Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init. Sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay pader. Sa matibay na pader, ang ingay ng dayuhan ay parang init sa disyerto. Ngunit napatahimik mo ang ingay ng mga kaaway. Hindi na marinig ang awit ng malulupit. Parang init na natakpan ng ulam. Ganun po yun. Kung gaano ka po protektahan ni Yahweh, basta hindi ka lang hihiwalay sa Kanya. At dito naman ipinapakita naman ni Yahweh kung paano ka tutulungan sa panahon ng gyera. Katulad sa Israel. Pag sila ay yung pagmamahal nila nandoon kay Yahweh. Sumasamba sila kay Yahweh, hindi sila natatalo sa anumang gyera ang Israel. Pero every time nabibitaw po sila, hihiwalay sila, wars, sasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan, diyang galit na galit si Yahweh. Hindi man sila direktang parusahan ni Yahweh. Si Yahweh gagamit ng iba para maparusahan sila. Iba ang gagawain. Hindi direktang si Yahweh magpaparusa sa kanila, iba. Thank you, Talabert. Naghanda ng handaan ang Diyos. Ako namang babasa dyan. Sa bundok ng Sayon, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Sa bundok din ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan. Ba? Hindi mamamatay? Hindi na mamamatay ang tao? At papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas.
Yan po ang sinasabi ng mga taga-Israel nito. Meron lang akong lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan. Ano ba ibig sabihin ng linya na yan? Ano yung kamatayan? Ibig sabihin hindi na mamamatay ang tao, mga taga-Israel? Parang hindi. Siguro, parang pagka sumasamba ka kay Yahweh, alam mo ang ibig sabihin ng kamatayan. Hindi ka matatakot sa kamatayan. Di ba? Parang accept nila na totoong kamatayan. Yes. Pero dahil nananalig ka kay Yahweh, kaya mong tanggapin kung ano ang kamatayan. Yun siguro yan, no? Opo, Tata. Kaya Yung idea. yung idea ng kamatayan. Oo. Parang ready ka eh. Yes. Whatever eh. Di ba? Opo. Malakas ang loob mo. Yun siguro yun. Yan. Mm. Opo, Tata. Thank you po. Ayan po. Paparusahan ng Diyos ang Moab. Ito na naman ang Moab. Iingatan ni Yahweh ang bundok ng Zion. Ngunit ang Moab ay tatapakan. Gaya ng dayaming tinatapak-tapakan sa tambakan ng basura. Sisikapin ng mga taga-Moab na igalaw ang kanilang mga kamay na parang lumalangoy sa tubig. Ngunit sila'y bibiguin ng Diyos hanggang sa sila'y lumubog. Ang matataas niyang pader ay iguguho ni Yahweh at dudurugin hanggang maging alabo. Ito po ang salita ng Diyos. Ito po tayo sa Moab na naman. Ano po ba ang Moab? No? Ang Moab nga po pala, yung mga tao niyan ay nanggaling siyempre siguro sa lahi ni Moab. Sino si Moab? Si Moab po ay anak na panganay na anak ni Lot. Di ba incestuous relation Apo. ni Moab sa Apo. Sino po kayong... si Lot tsaka yung daughter niya na panganay. Yes. Nagkaanak sila, yan ang pangalan, Moab. Ang Moab kasi, isang tribo o lahi na parang nire-represent niya yung mga tao na masasama. Yun na rin yan, hindi actually Moab na parang yung tawag nila dyan, mga tao masasama, mga incestuous, Mga taga-Moab. mga ganyan. Opo. Mahilig sa mga sexual, kung ano-ano pa man. Pero talagang binigyan lang ng tatak na pag tinawag ang isang taong taga-Moab, isang bahay. Opo. Actually, yung mga taga-Israelita, yan ang mga binibilin sa kanila, huwag makikipagrelasyon sa mga taga-Moab. Yes. Mag-aasawa ng taga-Moab. Dahil talagang inis sila sa mga taga-Moab na yan, o mga Moab kung tawagin. Yan. Kaya galit ang matataas nilang pader ay iguguho ni Yahweh. Galit kahit na pati si Yahweh galit. Siguro ayaw din magbalik loob din ng mga taga-Moab. Chinek ko Tata Bert, ano pala siya, nasa southern part siya ng Jordan. Jordan. Okay. Ang Moab. Opo. So makikita pa rin dito, Tata Bert, na kahit yung mga tao sa Moab, hindi pa rin naintindihan naman natin na kunwari dati hindi sila sumunod, masasama. Pero kumbaga dito, parang wala pa rin pagbabago. Wala pa rin pagbabago. Kasi pinaparusahan pa rin po sila. Ayun. Talagang may sila may dinidyos na something like Siyam. Parang Siyames ang pangalan ng Diyos nila iba Parang Siyames. CH something na ganun Siyames, Siamos, or... Parang simula nung Sodom and Gomorrah, parang sunod-sunod Tata Bert, puro hindi kagandahan yung yung parang linya nila na totoo. Dahil nga sa pagtalibod nila kay Yahweh. Yun pa rin Doon lahat yun Opo. Tama. Tapos sila ng kanilang Diyos na sinasamba. Ang galing na Tata, kaya importante talaga babasahin mo lahat Kasi ngayon, mag-make sense. Ang galing, mag-make sense po talaga siya. Ayan po. Dito na po tayo sa chapter 26. Awit ng pagtitiwala kay Yahweh. Yan. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Juda. Matatag na ang ating lungsod. Si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Buksan ang pintuan at hayaang pumasok
ang matuwid na bansa na laging tapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Ibinababa niya ang mga nasa itaas, ibinabagsak niya ang lunsod na kanilang tinitirhan, hanggang maging alabok ang mga pader nito. Ito'y tinapak-tapakan ng mga taong hinamak at ginagawang tuntungan ng may hirap. Patag ang daan ng taong matuwid, at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Sinusunod namin ang mga kautusan mo, ikaw lamang ang aming inaasahan. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Nangungulila sa iyo ang aking espiritu. Kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Tama. Kahit mahabag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong mamuhay ng tapat. Kahit nakasama siya ng bayang matuwid, kadakilaan ni Yahweh ay hindi pa rin mapapansin. Nagbabala ka ng parusa, O Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinansin. Kaya ipadama mo sa kanila ang nakahandang parusa, upang makita nila ang pagmamahal mo sa iyong bayan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. O Yahweh, aming Diyos, may ibang Panginoong sa amin nanguna. Ngunit ang pangalan mo lamang ang aming kinikilala. Mga patay na sila at hindi na mabubuhay, sapagkat pinarusahan mo at winasak na ganap. Hindi na sila maaalala kailanman. Pinaunlad mo ang iyong bansa, O Yahweh, at pinalawak mo rin ang kanyang lupain. Dahil dito'y karapat-dapat kang parangalan. Hinanap ka nila sa gitna ng hirap, nang parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Sa iyong harapan, katulad namin babaeng manganganak na napapasigaw sa tindi ng hirap. Matinding hirap ang aming dinanas, ngunit ito'y nawalan ng kabuluhan. Wala kaming napagtagumpayang labanan at wala kaming anak na magmamana ng lupain. Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Dito yung dalawang klase ng mga taga-Israel. Ang parang dinidescribe dito. Opo. Yung isa yung napanatili ang kanilang pagmamahal kay Yahweh, mga taga-Jude, para sa mga taga-Jude ito. At meron naman dito na despite the fact na nakita na nila ang kaluwalhati ang nakukuha kay Yahweh, still, lumalabag pa rin sila. Ayun. May mga ginagawa pa rin sila na hindi ayos. Opo. Nakita naman sila na mas matatag sila pag patuloy silang naniniwala kay Yahweh. Yes. Pero, yung iba, nakita na yung ganong ewan, bakit humihiwalay pa rin sila sa paniniwala nila. Worse, sumasamba pa rin sila Ayun. ng Diyos-Diyosan. Opo. Kaya doon galit na galit si Yahweh. Yeah. Napalad yung iba nga na yung pananalig nila kay Yahweh ay hindi nawawala. Yes. Talagang patuloy nilang tinatawag si Yahweh, inaalaya ng maayos si Yahweh, talagang ino-opera nila ng mga kanta or whatever na kung paano nila may ipapakita kay Yahweh yung kanilang pasasalamat, yung kanilang paggalang. Na minsan nga Tata Bert, mahirap yun, di ba? Dahil dumanas ka ng sobrang hirap, ng parusa, parang challenge yun. After ba nito, ako pa rin ang yung ipipraise mo. Yun. Sige po, Tata. Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak.
kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak, Paano yun? Siguro, Tata Bert, ewan ko po, baka yung mismong patay talaga, Tata Bert. Kasi diba sinasabi ng Diyos, ang kamatay naman hindi yun yung katapusan mo eh. Parang yung Diyos, diba, nag-transfigure siya, parang yung spirit na buhay pa rin, pero nasa magandang kalagayan Na yung pwede rin. espiritu. Pwede Baka rin. lang po, yun ang tingin ko. Hindi mapapasama, kumbaga, yung espiritu. Maano na siya. Yung sasama na siya sa liwanag. Sa kabilang buhay. Mga bangkay ay gigising. Opo. Ang ano kasi, ang sa akin naman, Sige po. yung mga tao na umalis sa kanilang paniniwala kay Yahweh, muling mabubuhay ito. Dahil yung hindi naniniwala kay Yahweh ay kinukonsidered na patay. Na bangkay. Di ba? Sama po yung kay Parang Tata ganon. Bert. Ibinalik na nila ang kanilang paniniwala kay Yahweh. So, nabuhay sila muli. Yung pagiging bangkay nila, patay, ay magigising Opo. at aawit ng may gala. Opo. Ay, Yun. mas maganda po yun. Ang patay nilang paniniwala. Oo, parang Yun. considered na patay. Correct. Parang di ba, Oo nga, agree ako dun. yung kay Jesus sinasabing Jesus ay hayaan mo ang patay Oo nga, sa pantaran. na maglibing ng kanyang patay. Yes. Opo. Mm. Tama. Mas okay po yung kay Tata Ah. Bert. Ayan po. Ang kahatulan at panunumbalik. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto. Magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Na. Parang paghuhukom. Opo. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto. O Juda. Juda o basta mga taga-Israel. Yung mga nakagawa ng kasalanan kay Yahweh. O lahat. Pati nakagawa, pati yung hindi. Ganun na rin eh. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto. Magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Dahil galit nga si Yahweh eh. So pati sila kasama. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Kay Yahweh kasi walang maitatago. Pag nakagawa ka ng kasama, hindi mo pwedeng itago yan, uy, kaila yan. Na later, hindi ko ginawa yan. Hindi. Kay Yahweh, walang ikangang maitatagong kasalanan. Talagang huhusgahan ka niyan base na rin sa nagawa mong kasalanan. Kung hindi ka naniniwala sa Kanya, at kung bumitaw ka ng paniniwala sa Kanya, hindi mo pwedeng later on ikatwiran, hindi naman ako bumitaw ng paniniwala. Hindi ka makakaligtas. Kita na yan at alam na yan. So, huhusgahan ka base dyan sa ginawa mong iyan. Mabubunyag pati ang kanilang libingan. Hindi na masyado. Opo. Ayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa po Diyos. sa Diyos. Ito na po. Chapter 27. Ililigtas ang Israel. Yan. Sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang Leviathan, ang tumatakas na dragon, at papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. Sa araw na iyon, sasabihin niya sa kanyang mainam na ubasan. Akong si Yahweh ang nag-aalaga ng ubasan ito na binibilig bawat sandali at binabantayan ko araw at gabi upang walang manira. Hindi na ako galit sa aking ubasan. Ngunit sa sandaling may makita akong mga tinik, ang mga ito'y titipunin ko at saka
susunugin. Ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, ang dapat nilang gawain, makipagkasundo sa akin. Darating ang araw na mag-uugat ang lahi ni Jacob. Mamumulaklak ang Israel, magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Pinarusahan ba ng Diyos ang Israel gaya ng ginawa sa mga kaaway nito? Pinatay ba niya ang mga Israelita tulad ng ginawa sa pumaslang sa kanila? Hinayaan ni Yahweh. Ako pala nagbasa nun, di ba? Hinayaan ni Yahweh na mabihag ang kanyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan. Ayan na. Babylonian exile. Patatawarin lang sila kung wawasakin nilang mga altar at itatapon ang larawan ng Diyos-Diyosang si Asherah at dudurugin ang altar na sunugan ng insenso. Wasak na ang lungsod na siyang tanggulan para itong desyerto na walang nakatira at ginawang pastulan na lamang ng mga baka. Nabali at natuyo ang mga sanga ng punong kahoy, pupulutin naman ng mga babae at gagawing panggatong, sapagkat ang bayang ito'y walang pagkaunawa, kaya hindi sila kakahabagan ng Diyos na kanilang manilikha. Sa araw na iyon ay titipunin ni Yahweh ang mga Israelita gaya ng inaning trigo, mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto. Pagtunog ng trumpeta, tatawagin pabalik sa Jerusalem ang mga Israelitang nangalat sa Assyria at Ehipto upang sambahin nila si Yahweh sa banal na bundok sa Jerusalem. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan po gusto Dito yung binabanggit, no? Sa araw na iyon gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang Leviathan. Ang Leviathan kasi parang samit yan, isang uri ng halimaw o dambuhala yan eh. Pero dito, ang nire-represent niya yung kasamaan o yung pagtalikod ng mga taga-Israel kay Yahweh. Yung pagawa nilang kasamaan. Yun ang nire-represent niya. Papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh sa kanyang mainam na ubasan. Dito naman. Ang ubasan naman dito, akong si Yahweh ang nag-aalaga ng ubasan ito na dinidilig bawat sandali. Ang ubasan ay yung mga taga-Israelita mismo. Yun. Siya ang nag-aalaga. Binabantayan yun araw at gabi. Siya ang nag-aano sa kanila dahil itinatangin niyang lahi ang Israel eh. Upang walang manira, binabantayan niya. Hindi na ako galit sa aking ubasan. Yun. Nagpawi na yung ano niya. Siguro, dahil lumingi na ng tawad mga taga-Israel nito. Ngunit sa sandaling may makita akong mga tinip, yung mga nagkakamali uli. Ang mga ito'y titipunin ko at saka susunugin. Yung mga nagkakamali. Ngunit kung nais nilang sila'y aking ingatan, yan. Kung gusto ng mga taga-Israel na ingatan sila, ang dapat lang nilang gawain, makipagkasundo sa akin. Yun lang naman gagawin nila eh. Humingi sila ng patawad sa Diyos, aminin yung kanilang pagkakasala. Dahil patatawarin naman sila eh. Gano'n naman lagi eh. Gano'n naman lagi si Yahweh sa mga taga-Israel. Dahil itinatangin nga niyan lahi yan eh. Darating ang araw na mag-uugat ang lahi ni Jacob. Dadami, diba? Mamumulaklak ang Israel. Magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Buong daigdig. So, ibig sabihin, talagang sa kanila ng daigdig. Kaya yung ano eh, tinatawag na ano ba ito? Yung pagkalat sa buhay. Yung parang yung pagkalat sa buhangin. Hindi lang, kundi yung magbubunga ng marami at mapupuno ang buong daigdig. Magkakaroon ng tinatawag na ano yan? May tawag eh. Yung pagkalat ng 12 tribes ng isang sa buong mundo. Pinarusahan ba ng Diyos ang Israel gaya ng ginawa sa mga kaaway nito?
Pinatay ba niya ang mga Israelita tulad ng ginawa sa pumaslang sa kanila? Hinayaan ni Yahweh na mabihag ang kanyang bayan dahil hindi naman niya pinarusahan eh. Oo, pinak-capture niya lang sa Yun. Babylonia. Ayun ang ginawa sa Babylonia, di ba? Hinayaan niya na mabihag ang kanyang bayan bilang parusa. Tinangay sila ng malakas na hangin buhat sa silangan yun. Patatawarin lang sila kung wawasakin nila. Magbalik loob lang sila. Yes. At ginawa nila yan, katulad ng Babylonian captivity, nung magbalik loob sila after 60 years, more than 60 years. Hindi mo tagal. Oh. Ayun nga, na patatawarin naman sila. Opo. At dudurugin ang altar. Dahil nag-ano nga sila ng Diyos-Diyosan Opo. eh. Si Asera pala yun. Wasak na ang lungsod na siyang tanggulan. Para itong disyerto na walang nakatira. At ginawang pastulan na lamang ng mga baka. Nabali at natuyo ang mga sanga ng punong kahoy. Pupulutin naman ng mga babae at gagawing panggatong. Sapagkat ang bayang ito'y walang pagkaunawa. Kaya hindi sila kahahabagan ng Diyos sa kanilang manlilikha. Sa araw na iyon ay titipunin ni Yahweh ang mga Israelita, yung mga na-exile o sa ibang bansa, pinatapon doon. Itipunin niya. Parang gaya ng inaning trigo mula sa ilog Euphrates hanggang sa hangganan ng Ehipto. Pagtunog ng trumpeta, tatawagin pabalik sa Jerusalem ang mga Israelitang nangalat sa Assyria at Ehipto upang sambahin nila si Yahweh sa banal na bundok sa Jerusalem. Parang muling inano niya mga nagkalat. Opo, tinawag na ulit. Nakalimutan ko yung tawag doon na pagdami pagkalat ng 12 tribes na yun. Opo. Wow. Ayun. So, Talagang dito sa nito, mahal talaga ni Yahweh ang mga taga-Israel. Mahal talaga niya. Biro niyo, no? Ilang ulit na tumiwalag sa kanilang paniniwala ang mga taga-Israel kay Yahweh. Ilang ulit na sumamba ng ibang Diyos o Diyos-Diyosan ang mga taga-Israel at ipinatwa nila si Yahweh. Pero despite that, gusto pa rin ni Yahweh talaga na mabawi sila. Maibalik sa kanila yung kanyang itinatanging lahing Israel. Kaya gumagamit si Yahweh ng iba para maparusahan. Hindi niya maparusahan direkta kasi. Dahil mahal nga niya, itinatangit niya eh. So gumagamit siya ng iba para gawain na magbago ang mga taga-Israel, na bumalik muli sila sa kanilang paniniwala kay Yahweh. Ganun po ang istorya nila. At humantong sila sa ganitong panahon na ewan natin kung paano naremedyohan yan, na hopefully naman maging maayos. Ang tawag mo doon, diaspora. Yon, diaspora. wow, galing. Diaspora, tama yun, Diaspora. diaspora. Yung pagkalat ng mga diaspora. Galing mo po. ay, sorry, Tato Bert. Sa akin po, grabe yung journey po na to. Test of faith talaga siya. Kasi, kumbaga makikita nyo paulit-ulit sila, paulit-ulit rin si Yahweh, pero makikita mo hindi napapagod si Yahweh sa di ba, tinawag niya ulit, pinabalik niya, niyakap niya ulit. So, parang doon tayo sa kahit anong ginawa sa kanila ni Yahweh, nakakatuwa. Dalawa talaga magkaiba po yung tao. Kung may mangyari sa iyong kaparusahan, tatanggapin mo, magbabago ka. O pag may nangyari sa iyong kaparusahan, iisipin mo na parusa talaga siya at di ka na maniniwala, ay, ganito pala yung Diyos ko, pinaparusahan ako, hindi na ako maniniwala sa kanya, maghahanap ako ng ibang paniniwalaan. So, pipili lang po kayo kung saan. Kasi makikita yung the end of yung storya nila,
kumbaga gumanda naman talagang Israel ngayon, sinasabi ko ni Tata Bert, yung natatangi. So kahit anong mangyari, kahit sa atin po, pag problemado tayo, mabigat yung dinadala natin, isipin natin, kung mga Israelita nga ilang beses sa pagbigyan ng Diyos kung si Hesus Kristo nga, ilang beses niya tayong napatawad at sinakripisyo niya yung sarili niya para sa atin. Ganun po talaga tayo kamahal ng Ama natin tsaka ni Hesus Kristo na kahit ano gawin natin. Pero sana din tayo, gawin natin yung parte natin bilang, di ba, nilikha nila tayo na kahit anong mangyari, mas maganda nga yung nasa lusa ka, tsaka lalo mong pinatibay yung paniniwala mo. Kasi dun mo talaga mapapamangha ang Diyos. Na, okay, itong si Milo, si Jungkook, di ba? Yung, kahit anong ginawa mong masama, ay, mahal ko pa rin ng Diyos. Binigay niya lang sa akin to dahil tinetest niya yung faith ko. Ganon. Na sana lahat tayo ganon. Pero alam po namin mahirap. Siyempre, iba-iba naman tayong pinagdadaanan. Pero pinagdadasal naman namin parati na sana makita nyo na ganon kagrabe magmahal ang Diyos. Yun ang pasama. May dugtong ko na lang. Yes. Ang Diyos po ay naglahad ng utos na susundin po natin. Talagang ang tao ay tao. Minsan may mga utos dyan ang nalalabag natin. Para po hindi tayo tuluyang maligaw, pwede naman po tayong humingi ng tawad sa mga taong nagawaan natin ng hindi maganda. Sa mga taong nagkasala po tayo. Humingi tayo ng tawad. At once na nakahingi tayo ng tawad, pagbabalik loob na po yan kay Diyos sa Diyos. Mamahalin muli tayo ng Diyos at magkakaroon tayo ng biyaya na galing sa Kanya. Ganun lang po yun. May mga utos, may mga batas tayong dapat sundin para yung ating paniniwala, pagmamahal sa Diyos ay mapanatili po natin. Huwag po tayong hihiwalay sa Kanya, lalo na sa panahon ngayon. Huwag na huwag. Magulo ang mundo sa kasalukuyan. Marami ang humihiwalay sa Kanya. Huwag po nating ibilang ang sarili natin sa mga ito. Huwag tayong bibitiw. Kapit pa rin tayo sa ating Diyos na ating Ama. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Napakaganda ng iyong sinabi. At mamayang gabi po, 10 o'clock, meron pong online prayer vigil. Sa mga hindi po makakapanood ngayon ng live, sa replay po, pwede po sa Sir Anthony Vivero Facebook page or sa YouTube po, Anthony Vivero-HUT. And tomorrow, Tata Bert? At bukas nga po pala, 8 o'clock. No, kay Tita Hermes, samahan niyo po siya. Live naman po yun, no? Kung hindi kayo makapunta sa center, live po yun. Yung novena sa pangunguna ni Tita Hermes. And then, yung 142nd lecture, bukas din po yun bago maggamutan. Hindi, salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! God bless po sa ating lahat.